Ito na ang latest ng Mix Topics, mainit na showbiz ganap. Ito na mga kamix ang mainit-init na scoop ngayon. Daniel, totoo bang na-insecure at binastos noon si Alden habang ginagawa ang Hello, Love, Goodbye? Ayon kay Christy Fermin, Miss Carla Estrada at Daniel Padilla, nagkaroon ng utang kay Catherine at sa pamilya nito. Daniel Padilla nanawagan sa mga kaibigan habang live, bukang bibig si Catherine. Daniel, inaming genius at magandang babae si Catherine kahit hindi mag-ayos. DJ, nanghihinayang sa mga nawala, lalong-lalo na sa pagkalas ni Catherine. Nang ibang bansa nga ba si Daniel para makatakas sa problema? Isiniwalat ng batikang columnist-writer na si Christy Fermin ang pagka-insecure at pambabastos di umano ni Daniel Padilla kay Alden noong ginagawa ang Hello, Love, Goodbye. Taong 2019, nang ginawa ang movie na Hello, Love, Goodbye ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Kung matatandaan, habang ginagawa ni Catherine at Alden ang pelikula sa Hong Kong sa loob ng isang buwan, ay sumunod itong si Daniel kay Catherine para bisitahin ito. Pagdating daw sa Hong Kong ay nagkita ang dalawa, binisita niya ang set at lahat ng staffs ay binati raw ni Daniel maliban kay Alden. Sinabi ni Fermin na nilampasan lang daw niya itong si Alden at hindi pinansin. Kung matatandaan ay sinabi rin noon na nagpaalam itong si Alden kay Daniel bago gawin ang proyekto kasama si Catherine para sa pagbibigay at pagpapakita ng respeto kay Daniel. Sabi ni Daniel noon sa interview ay hindi daw niya ito ni-replyan, deadma lang daw ito. Sinabi rin sa blog ni Fermin na hindi tama ang pag-uugali ni Daniel pagdating sa pagtrabaho. Sinabi rin na nagselos nga daw itong si Daniel kay Alden noon habang ginagawa ang pelikula dahil sweet daw si Alden at Catherine noon sa set. Sinabi rin na isang malaking insecure daw itong si DJ dahil pagkatapos maere ang pelikula at nagustuhan ng mga supporters ay pumalo lang naman sa 880.6 million pesos ang kinita nito. Doon daw nag-umpisa ang pagka-insecure ni DJ kay Alden. Hindi naman daw bago ang conflict ni Daniel at Alden. Dahil sa pag-uugali di umano ni Daniel, hindi na tinanggap ni Alden ang mga future projects dapat nila ni Catherine noon dahil sa pinakitang pag-uugali ni Daniel sa kanya noon. Sabi naman ng iba, sino ba naman ang hindi daw may insecure kay Alden? Si Alden at si Catherine lang naman daw ang may pinakamalaking kita sa Filipino film hanggang ngayon sumunod lamang ang The House of Us ni Daniel at Catherine. Magaling din namang artista itong si Daniel kaya nga lang daw ay may pagkamayabang ang binata, makikita naman daw sa kilos nito at pananalita ayon sa mga netizens. Mas gugustuhin daw nila na mapunta si Catherine sa taong mapagkumbaba at marespetong tao dahil wala daw pupuntahan ang kayabangan ni DJ, lalo na daw isa siyang public figure at lagi siyang nakikita ng mga tao. Maraming netizens ang mga napareact sa isyong ito. Eto ang sabi ng isang netizen, mabait na, gwapo pa ang Alden na to. I love his chemistry with Kath. They are so comfortable with each other. Alden comes from a good family and he's the perfect match for KB. Or Catherine Bernardo. Or if that's the saying said, everything you have you must cherish because when it's gone you regret. No point of comparison. Alden's positive character and personality are very evident in his actuations. Very authentic, no put-ons. The other one, his aura palang, projects an air of arrogance. Move on na tayo sa next topic, mga kamix. Naglabasan na ngayon ang mga balita tungkol sa mag-inang Daniel at Miss Carla Estrada dahil sinasabing may malaking utang daw ang dalawa sa ex-girlfriend ni Daniel. Matagal na daw ito at ngayon lang daw lumabas dahil sa nangyari. Nakahiram daw ng malaking halaga ang mag-ina at hanggang ngayon daw ay hindi pa ito binabalik sa pamilya ni Catherine. Kung iisipin nga naman sa tagal ba naman daw na magkasintahan ang Kathniel, baka nga siguro ay malaking halaga ang nahiram ng mga ito. Lumabas din sa mga bali-balita na si Miss Carla daw ay nangungutang din sa iba pang mga kaibigan, pero wala pa naman kumpirmasyon kung totoo ang lahat ng ito. Alam naman daw na si Catherine ay masinop sa pera at ginagamit sa tama ang mga pinaghihirapan nito. Ayon din kay Miss Fermin ay baka daw hindi na-manage ng maayos ang mga kita ni Daniel.
Dagdag pa ni Miss Fermin ay hindi daw magaling mag-handle ng pera si Daniel at mahilig sa mga sasakyan dahil sa edad at maluho daw ito. At ngayon na kumikita na daw siya, ngayon pa lang nabibili ni DJ ang mga gusto niyang mga kagamitan na branded at mga sasakyan, dagdag ni Miss Fermin. Sabi naman ng iba ay pinababawi naman daw ni Miss Carla ang mga binigay ni Daniel kay Catherine. Hanggang ngayon ay wala pang pahayag si Miss Carla tungkol dito at wala pang kumpirmasyon ang mga nasabi. Kung ano man ang problema ng magkabilang panig sana ay maayos ito ng naayon sa kagustuhan nila at may respeto pa rin sa isa't isa dahil matagal din silang nagkasama-sama noong hindi pa naghiwalay ang Katniel. Dumako naman tayo sa kumakalat na video ni Daniel na kasama ang mga kaibigan at nanawagan ito kay Catherine. Mapapanood sa video na very vocal itong si Daniel at walang bukang bibig, kundi ang pangalan ni Catherine Bernardo. Lagi niyang sambet kung gaano siya ka-proud sa ex niya at tinawag pa itong genius at napakaganda kahit na hindi daw ito mag-ayos. Mahahalata din sa video na para bang nakainom itong si Daniel at makulit ito sa video at sa mga kaibigan niya. Sinasabing pilit na hinahabol si Catherine at gusto niyang mabawi ang kanilang relasyon. Ang hirap nun ha. Well, may ganun talaga mga utak eh. Well, she's a genius sa sarili niyang paraan. Kaya di in love ka na naman yan. In love ako, ewan ko, or nagpapasikat lang sa akin, di ko alam. Yun, no? Anyway, please, balitaan niyo ako tungkol kay Catherine. Asa na siya? Gusto ko siya makausap dito. Napakaganda ng babae na yon, hindi niya kailangan mag-ayos. Asa na ba si Catherine? Kasi dapat kami nag-uusap ng ganito. Asa na si Catherine? Feeling ko nagagalit. Uy, hindi nag-stop kahit 40 minutes na Si Catherine, baka may ginagawa. Or baka Tulog matawagan, gamit ko yung telepono ko. Paano kayang gagawin ko? Handa daw niyang gawin ang lahat para lang daw bumalik itong si Catherine sa kanya. Tila deadma na lang itong si Catherine kay Daniel ngayon. At tahimik na ito, tila hindi na umubra ang panunuyo ni DJ sa kanya. Kung isipin ay nakakapanghinayang nga naman ang 11 years. Pero kung toxic na at hindi na kayo magkaintindihan, ay mas mabuti na lang na maghiwalay ng may respeto sa isa't isa habang may natitira pang respeto sa naging relasyon. Ito ang mga reaksyon ng mga netizens. Too late, hindi kayo bagay ni Catherine kasi decent woman siya. Know when it's enough. Ang totoong nagmamahal ay laging bukas ang puso't isipan nila. When a woman have given you many chances, then when she's done, she really done with you, she will move on her life. She deserves someone better. Dahil sa mga problemang kinakaharap daw ni Daniel ngayon, sinasabing ng ibang bansa ito para daw magpalamig at takasan ang mga nangbabash sa kanya ngayon. Marami daw ang nakakita kay Daniel na pasakay siya ng eroplano para mangibang bansa. Hindi rin malayong gawin yon ni Daniel dahil napakaingay ng pangalan niya ngayon sa social media dahil sa pagtataksil di umano ng binata kay Catherine. Ngunit hanggang ngayon ay palaisipan pa rin ang dahilan ng hiwalayan ng dalawa, hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig ng magkabilang kampo. Si Catherine naman ay nagpost ng bagong pictures niya sa kanyang Instagram account. Kasalukuyang nasa ibang bansa at nakabakasyon pa ang dalaga. Ngayon ay nakasali na si Catherine sa most 5 popular and most influencer sa Instagram. Si Catherine ay mayroong 20 million followers. As of this moment, kasama siya sa top 5 ng most followed celebrity sa Instagram, kasama sina Ann Curtis, Vice Ganda, at Kim Chu. Ano ang masasabi ninyo sa talakayang ito? Kung mayroon kayong kuro-kuro, please leave a comment in my comment section. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, give me a thumbs up, pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong mixed topics at don't forget to subscribe. Thank you!